So, ayun guys, no, pakita ko sa inyo, no, nagre-repair kasi ako ng board at nabasa to, no, ng matagal na panahon. Nalinis lang namin, contact cleaner, at saka tubig, contact cleaner, at saka punas-punas, ano. Hindi po ako si tubig-tubig, ayoko na, okay. So, ayun, ano, pag try natin i-open, tingnan natin kung okay, no. Yan. Kaya natin ulit kung okay siya. Bumukas, no? Pero check muna natin kung anong magiging error. Kung goods talaga. So, yun, makikita nyo, no? Wala tayo kinabit na keyboard, pero meron siyang USB, ano yun? Overcurrent status, no? Detected. So, the system will shut down after 15 seconds. So, mamamatay yan. So, once na namatay yan, hindi mo na magagamit. Maraming mga paraan dyan para magawa yan, ano. Pero, bago yan gawin, sinasuggest ko kasi yung ibang technician, nagmamarunong, magaling nga agad no. Diretso sa MOSFETs. Tandaan nyo, hindi lahat ng overcurrent pwedeng MOSFETs kagad. Usually, pwede naman sira agad yan. Pwede rin naman palitan kung talagang pero ito sample fix lang, no. Babypass lang natin yung USB overcurrent na yan, ano. Okay, para mabypass yan, papakita ko sa inyo, kailangan lang kayo ng jumper. Ito, jumper, napakaliit, no. Yan. Hanapin nyo dun sa motherboard nyo. Ito 4th gen to na i5. Hanapin nyo dito sa board nyo yung USB power na pin. Yun, makita nyo yun. Ayun, USB power. So, i-jumper nyo lang yan. Nito. Lagyan natin, saglit, May kalabuhan kasi mata. Oops, sorry, mali. Yan. So ayan, after natin ma-jumper sa USB power, ito yung pinaka-basic na step, no, pang bypass diyan, testing natin ulit kung tatakbo na siya ng okay, no. Kung magagamit na natin siya. Lalo ngayon, guys, hindi tayo makabili ng mga second hand na motherboard. Dahil 4th gen yan, face out na halos. So ayan, nag-open, naka-bypass ang USB power niyan. So wala nang overcurrent, diba? So pwede mo nang lagyan ng keyboard yan, at etc, no? At ma-format, maayos sa tamang ayos, okay? Salamat guys. Maraming salamat.